po, sumagot na si Senator Risa Hontiveros dahil sa pasabog na di umano ay binayaran niya ang isang witness, si alias Rene daw siya. Alias Rene ba yun? Oy, basta lumabas na witness akong sinabi na binayaran siya ng 1 million pesos para lang sirain si Pastor Apollo Kibuloy, mga kabibig. Pero tumugon na si Senador Risa Hontiveros. Sumabog sa galit si Risa Hontiveros. Magsasampa siya ng kaso. At sabi pa ni Risa Hontiveros, yung lumabas na tao na yan, binayaran yan. Inipit yan para siraan yung pagkatao niya. Uy! Naku po, kabibig. Grabe din ang eksena ni Senator Risa Hontiveros. Sabi ni Senator Risa Hontiveros, mga kabibig, basahin ko ang kanyang ang kanyang statement. As in, mararamdaman mo talaga ang galit ni Senator Risa Hontiveros. Bakit daw siya sisiraan? Sabi niya, statement on the falsehoods being spread by a former Senate hearing witness. Former siya. So, naging witness talaga siya. 'Di ba? Naging witness talaga itong si alias Rene ba ito? Kasinungalingan ang mga alegasyon ngayon mula sa nagpakilalang dating testigo sa pagdinig ng Senado ukol sa mga krimen ni Pastor Apollo Kibuloy. Kung sinasabi ni Risa na hindi totoo ang mga sinasabi ng taong ito, so questionable din pala yung statement ng taong iyon nung during sa Senate hearing. So bakit tiwalang-tiwala si Risa Hontiveros? So, it means pinasakay lang ng witness na ito si Risa Hontiveros noong Senate hearing noong friendship pa sila. Ngayon, hindi na sila friendship, nasabi niyang sinungaling ang taong ito. Nako po, sangkaterba ang ebidensya ng aking opisina na magpapatunay na gawa-gawa lang ang pahayag ngayon ng taong iyan. All witnesses presented during the Kibuloy Senate hearings freely and voluntarily offered their testimonies and the evidence they carried. Oh! Nako. Ang challenge ng mga tao, Senator Risa Hontiveros, maglabas ka ng ebidensya, Senri, para supalpalin mo itong taong ito. 'Di ba? Lahat ng iyan ay may paper trail at readily corroborated by multiple agencies and officials. Oh! So, she mentioned multiple agencies and officials. So tama yung sinabi ng tao na NBI, FBI, si Torre na mention niya, ng mga lawyers. So tama pala na corroborated ito ng multiple agencies and officials. Handa rin kaming ilabas ang iba't ibang screenshot at video sa tamang panahon. Nako, yan ang kailangan sa Senator Risa Hontiveros para di ba, hindi naman ibig sabihin, yun lang video ng lalaking yung paniniwalaan ng tao. Dapat meron din kayong ebidensya na ilalabas. Diba? We have reason to believe that this individual has been coerced. Coerced? Pasensya na sa mga spelling ha? Or paid off to derail the ongoing criminal proceedings against Kibuloy and disturbingly threaten my staff and the witnesses who spoke out against Kibuloy heinous crimes. Oh, ganyan sila kadesperado. Oh, we are preparing our serious legal response against this act of harassment and intimidation. Hindi namin papalampasin ang mga nasa likod ng mananagot na ito. Sino kaya ang nasa likod, no? O dapat talaga imbestigahan ni Senator Risa Hontiveros kung sino ang nasa likod ng taong ito, kung bakit siya bumaliktad. At sabi kasi sa video, nakonsensya na siya, umiyak na siya sa Senate hearing kasi nakukonsensya siya sa kanyang binasa na hindi pala yung totoo. So, script lang daw yun. Pero sabi ni Senator Risa Hontiveros na may mga ebidensya din siya sa opisina na nagpapatunay na gawa-gawa lang ang pahayag ng taong nasa video, mga kabibig. So sino ang paniniwalaan yung kabibig? Diba? Ang gulo-gulo. Mas maganda no kung ilabas ni Senator Risa Hontiveros ang video at screenshot na sinasabi niya para naman masupalpal ang taong ito. Pero meron din tayong pagbasihan ba para timbangin din natin kung sino ang kasabi ng totoo. Sabi ng iba, kabibig, mag-ingat ka dyan, baka patibong yan. Diba? Hindi naman, we're just giving our reaction on this
statement. At least, si Senator Risa Hontiveros nagbigay na kanyang official statement hinggil dito na parang gusto lang siraan ang pangalan niya. Nako, ito ang komento ni Mr. Tio Moreno. Sino po si alias Rene? Salamat kaayo, Madam Chair. Risa Tanas, deafening silence is very telling. In a 20-page complaint, former Negros Oriental Representative Jacinto Jing Paras, along with lawyers Elegio Maleare and Nestor Ifurong, urged the Office of the Ombudsman to investigate Senator Risa Hontiveros for multiple serious offenses, including obstruction of justice under Presidential Decree 1829, kidnapping under Revised Penal Code, child abuse and exploitation under RA 7610, and 3 counts of violating the Anti-Wiretapping Law RA 4200 in 2007. Ang dami palang kaso ni Risa Hontiveros, no? These allegations stem from Hontiveros allegedly harboring underage witnesses and publicly exposing a private text message from then Justice Secretary Vitaliano Aguirre. This isn't the first time her name has surfaced in witness-related controversies. So marami na pala kontrobersya na si Risa daw na binabayaran ang mga witnesses. Gabi naman kung ganon. In 2019, the controversial witness Bicoy, whose testimony was used to attack the Duterte family, later recanted and claimed he was manipulated by Senator Trillanes and Senator Hontiveros. Si Bicoy. In 2021, a complaint filed before the Ombudsman by Jaime Vegas alleged that Hontiveros bribed VJ Almera, a witness in the Senate Blue Ribbon Committee's probe into Pharmalee's overpriced COVID-19 supplies. Ilan na yun? 3 na. Back then, Hontiveros quickly responded, dismissing the claims as laughable and branding them as desperate last-ditch efforts. But this time, the silence is different. On June 24 kahapon, 2025, a new bombshell dropped. Alias Rene, Hontiveros' own star witness against Pastor Kibuloy, VP Sara Duterte, and former President Rodrigo Duterte publicly came forward and confessed. Diba? Ito yung star witness ni Risa Hontiveros. Mahal na mahal ito ni Risa kasi ito lang talaga magsasabi ng katotohanan kay Kibuloy. Pero ngayon, ang sinabi ni Risa, sinungaling yan. Hindi totoo yan. Binayaran yan. Inipit yan. May mga dokumento kami na nagsasabi na talagang totoo ang sinabi niya sa Senate hearing. Hala ka. Pero, yung bago si Alias Rene, sinabi niya, he was bribed with 500,000 to testify. Promised an additional 500,000 if he linked Senator Bato de la Rosa and Senator Bongo, and was paid 12,000 every piece of information he gave the Senate. In media interview, Attorney Ferdinand Topacio confirmed that they have already filed formal charges against Hontiveros and at the Ombudsman, accusing her coaching and bribing witnesses to give false testimony. Hala. Grabe, no? Di ba sa video sinabi ni alias Rene na meron na silang script na binabasa, meron na silang meeting kung saan tawag dito, coaching na nangyayari, tapos yung question feed up na. So, alam na nila kung ano itatanong nila sa Hontiveros, tapos sasagutin nila with emotions, ganun. The pattern is undeniable. From Bicoy to Pharmalee to alias Rene, witness after witness either recants, admits to be being bribed, or exposes alleged coaching from Risa Hontiveros scam. And yet this time, the senator is strangely silent. No denials, no press conference, no public rebuttals. Pero nagsalita na si Risa Hontiveros, no? Her silence, especially after such a damaging revelation from her own witness, is telling. Is this the unraveling of a long-standing scheme to weaponize the Senate for political propaganda? For someone who once dismissed similar accusations in strong words, her refusal to speak now raises more questions than answer. Is Tanim fake witness becoming Senator Risa's legacy? Or is the silence simply her way of hoping the truth fades away? The Filipino deserves answers. At this time, laughter won't dismiss the fact. So, sino si alias Rene? Madam Chair, salamat kaayo.
PS, all enumerated pieces of information above are not fake news. You can search the cases online, fans. So yun po ang komento ni Tio Moreno. Na-shock ako, kabibig. Ang dami na pala, no? Pero shocking yung pagsagot ni Risa Hontiveros. Well, Risa Hontiveros has the right to speak up also sa kanyang statement, di ba? Sabi dito, ang issue po is star witness nyo si Rene. Lahat ng information against Kibuloy ay kinuha ninyo galing sa kanya. 12K pa nga per information. Kung hindi takot, dapat ilabas nyo ang paper trails. Huwag yung takuting ang tanim fake witness ninyo. Salamat kaayo, Madam Chair. Ala, grabe. Diba? Kung fake news lang pala si alias Rene, so bakit kayo naniniwala sa kanya at ginawa niyo pang star witness against Kibuloy, VP Sara, and PRRD? If falsehoods ang sinabi ni alias Rene, does that mean falsehoods din ang lahat ng sinabi sa Senate? Sagot, Madam Chair. Diba? Naku, exciting to mga kabibig. Ano kaya ang saan ka patungo? Kasi si Senator Risa Hontiveros, magsasampa sila ng legal action regarding on this matter. So, bakit aside from na konsensya si alias Rene, ano pa kaya ang ibang rason kung bakit siya bumaliktad? Nako. Ito ang mga komento ng ating mga netizen. Salamat kayo, Mr. Chair. Nalaman na namin ang totoo. Desperado ang grupo ng mga dutae, kaya maagang demolition job ang ginawa dahil alam nila na si Risa talaga ang maging presidente sa 2028. Wow! So ang Duterte na ang may demolition job. Sigurado bayaran ng malaking halaga yan para lang siraan ang pangalan ni Senator Risa Hontiveros. Siya butangi lang kasi ang matinding lumalaban sa kawatan ng gobyerno. Sabi ng isang Pinju. Salamat kay Madam Chair, booking na ka. Nilaglag ka, Madam Chair. Star witness mo, Madam Chair. Bumaliktad na. Ikaw pala ang nagbayad sa kanya. Salamat kay Madam Chair. Evil should ka ayun dako. Uy, grabe naman yung evil. You have the floor, Mr. Chair. Salamat kayo. Ready ng index card, Madam Chair. Grabe naman yung maraming index card ang magagamit mo ni Senator Risa Hontiveros. Salamat kay Madam Chair. The boat is sinking na po, Madam Chair. Kaya nga si Risa Hontiveros, magpa-file siya sasampahan na ng kaso. Ang mga taong nasa likod nito. Ang tanong, sino ang mga tao na nasa likod nito? Paano malalaman ni Madam Chair? Between you and the witness na buhay ang nakataya, tapos mag-ambisyon pa ng presidente, parang iba. Paid witness, I have the floor, and money, Mr. Chair, I have the floor. Grabe naman. Oo nga, tama si Tio Moreno. Tama, no? Kung fake news lang pala si alias Rene, so bakit kayo naniniwala sa kanya at ginawa nyo pang star witness against Kibuloy, VP Sara, and PRRD? Oo nga, no? Diba? So, it means na hindi masyadong na-research nyo si alias Rene, na agad-agad kayo naniniwala kay alias Rene. Diba? If falsehood ang sinabi ni alias Rene, does that mean falsehood din lahat ng sinabi sa Senate? Oo nga. Para lang madiin si Pastor Apollo Kibuloy. Naku, grabe na kabibig. Parang iba, ano kayo mayayari, no? 12K para nga per information. Dagdag 500,000 kung isama si Bongo at Senator Bato. Ano? So, yun lang kabibig, na-shock tayo sa mga latest development, at least man lang na bigyan ng pagkakataon si Senator Risa Hontiveros para magdepensa sa kanyang sarili, para pabuloonan na hindi totoo lang, puro kasinungalingan. Pero sagot ng mga netizen, di ba, star witness na siya, so mga sinasabi noon, kasinungalingan sa Senate hearing. Naku, ang mga senador dapat they have to ask themselves na baka napaglaruan tayo ng mga star witness natin. Sabi ng iba, dapat sana ang tawag doon, masusing pag-research pa para hindi tayo pagkatawanan ng publiko. Sabi ng mga ibang netizen. So ano ang inyong komento dito, mga kabibig? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Basta, sundan lang natin kung ano ang susunod na kabanata, mga kabibig. Bye everyone. See you next time.
Ako, Kalerka, ang daming problema sa Pilipinas. Pero naman ito,